Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Sa kanyang video statement, sinabi ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umano ang nag-utos na manatili siya sa ibang bansa matapos ang kanyang medical check-up. Inilahad niyang si dating House Speaker Martin Romualdez ang tumawag sa kanya at nagbigay ng utos na wag muna siyang bumalik sa Pilipinas. Ayon pa kay Ko, pinaniniwala siya na siya ay aalagaan, ngunit kalaunan ay nadama niyang ginamit siya bilang scapegoat sa issue ng flood control at budget insertions. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Dagdag pa niya, mayroon siyang resibo, ebidensya at pangalan na magpapatibay umano sa kanyang mga pahayag. Iginiit niyang kaya siya nagsalita ngayon ay dahil pagod na siyang akuin ang sisi para sa ani ay mas malawak na problema. Matatanda ang sinabi rin ng kanyang abogado na si Attorney Rui Rondain na hindi ito makakadalo bunsod ng medical reasons. Komento pa dito ni Senate Pro Tempore Panfilo Lacson na walang probative value ang naturang video ni Ko dahil hindi naman siya under oath kaya maituturing lang na ani ang kwento ng pag-aamin ito ng dating kongresista. Gayon din ang sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na may posibilidad pa ito na artificial intelligence at kung siya ay talagang naninindigan umano sa katotohanang hawak niya, humarap siya sa Senado at ilahad ng personal ang kanyang nalalaman. Nasa abroad siya hindi natin alam kung legal ba yung kanyang ginagawa or meron pang kaharap pa yung embassy. So maraming ganyan mga tanong. Samantala, binigyan din ng Presidential Communication Office sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro na walang panic mode sa palasyo sa kabila ng mga paratang ni Ko. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Saldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito, mas magandang umuwi siya rito, at kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya. Ayon kay Castro, mas mainam na umuwi si Ko sa bansa at harapin ang mga prosesong legal kaysa maglabas ng pahayag mula sa ibang bansa. Giit pa ng PCO, dapat malaman ng publiko kung sino ang tunay na nagsasabi ng totoo at malinaw na ang pagharap sa investigasyon ang tamang paraan. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the President are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Sa hiwalay naman na pahayag, sinabi ni Dr. Jose Antonio Goitia na walang malinaw na ebidensya nag-uugnay sa Pangulo sa sinasabing 100 billion peso budget insertions. Binigyan din niyang karaniwang dokumento lamang ang pinakita ni Ko at wala itong anumang direktiba mula sa Malacanang. Aniya, bagamat hindi niya tuwirang inaakusahan ang sinuman, ang timing ng paglalantad ay sumasabay sa mga kilos protesta at maaaring pampagulo lamang sa mga karaniwang nangyayari sa kasalukuyang administrasyon. Tinanong din niya kung bakit hindi sa Senado o sa ilalim ng panunumpa ginawa ang mga akusasyon, bagay na ayon sa kanya ay nagpapalakas ng duda. Dito kanyang binalikan din na mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nag-veto ng 194 billion peso items sa 2025 budget, bagay na aniya'y sumasalungat sa bintang ng insertions. Ipinunto rin niya na mismong si Pangulong Marcos ang naglantad ng irregularidad sa flood control projects, kaya't hindi lohikal na sangkot umano ito sa anomalyang inirereklamo ni Ko. Giit pa ni Goitia, katotohanan at ebidensya ang dapat manaig. Dapat din ilahad ang mga ito sa formal na proseso at hindi sa video na inilalabas online. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.